Interview kita 2 years ago about SB19 na tumabo. Hanggang ngayon po, pinapanood ko pa rin po siya actually. Yes. So, 2 years have passed. Lumaki na yung karera mo. Sila din, lumaki na yung karera. What do you think about that? This past 2 years at ngayon, andito na sila. I am very, very, very proud. Kasi parang ano po alam niyo po, isa sila sa nag-inspire sa akin to become better version of myself, to continue what I love. So, very proud ako na na-appreciate na po sila ng mga tao. Kasi di ba parang yung last na pag-uusap po natin about sa kanila is hindi pa sila ganun katanggap ng iba. And at ngayon, gusto ko talagang ipagtanggol sila ng time na yun. At ngayon, sobrang, para akong proud nanay po. Like, ang bata-bata ko, pero every time na nakikita ko po sila, may mga achievements sila, para akong proud nanay na grabe, dati pinagtatanggol ko lang sila. Ngayon, hindi ko na sila kailangan ipagtanggol. Madami na yung mauuna. Like, alam mo yung mga, may tawag po kasi sa mga lumang 80, mga lumang tao, gano'n. So, parang kami po, sobrang at ease kami na alam namin na sobrang worth it lahat ng pagtatanggol namin sa kanila before. And I'm just very happy for them na nakikilala na sila even with international scenes po. Basta para akong every time na nakikita ko sila, naiiyak na lang ako na ang layo na nang narating. Hindi mo pa sila na-meet, no? Na-meet ko na po na-meet sila. mo na. Okay. Nung una ko interview sa'yo, hindi pa? Hindi pa. Okay, so ano nangyari? Wait lang. Kinikilig ko kapag magkikwento. I was actually invited po to watch The Voice since nandun po si Steph. And parang inano talaga ni Lord na mapanood ko yung episode na yun kasi that day, nag-perform ang SB19 sa The Voice. Okay. And hindi mo alam? I didn't know. Ang alam ko lang po, papanoorin ko lang si Stell. Minanifest. Ay, okay. Yun lang po alam ko, si Stell lang, kasi coach nga po siya. But sabi, magpe-perform daw, ganito, ganyan. Natatawa pa po ako kasi habang nagpe-perform po sila. Wala po akong sinasabi, wala po akong ginagawa, nakatingin lang po ako. Pero yung luha ko po tuloy-tuloy. And napansin po ako nung nasa harap ko na, hala, may umiiyak na dito, ganun po. Tapos natawa ako kasi parang, in awe po ako sa kanila na ang layo na nang narating nila na parang hindi na nila kailangan makiusap sa mga guesting. Sila na talaga yung gustong makuha and marami ng proseso para makuha sila. So parang gano'n po. And nung time po na yun, since nag-guest din po ako sa GMA, I had the privilege to meet them. Although hindi po talaga na pag-akyat ko po ng second floor, ito po yung pinaka-masayang moment na nangyari sa buhay ko as a fangirl na, alam mo po yung doon ko nasasabi na nangyayari talaga yung magagandang pangyayari nang hindi naka-video. Pagkalabas ko po ng elevator, pagkaganon ko po, si Ken, yung bias ko po, bumungad po, nakita niya po akong ganon. Tinignan niya po ako, tapos parang ako na-start. Ano mukha mo? Parang sabi ko, hi po. Yan po talaga yan ako na. Hi po. Tapos nag-hello po siya sa akin. Sobrang kinikilig na po ako deep inside. Tapos dapat po talaga makakapagpa-picture ako sa kanila nung na yan. But may mga nagpa-picture din po kasi iba. And I'm very happy na lang din po na at least ngayon, pinag-aagawan na kung sino magpa-picture ganun. But nagka-greet po kami ng mga members. And parang ang fulfilling po sa akin na kahit hindi ko na video, kahit hindi ko siya na-picturean, hindi ako nakapagpa-picture. Parang nararamdaman ko na palapit sa kanila. And parang as someone na matagal ng fan, natutuwa na lang ako kahit hindi na ako makapagpa-picture. Natutuwa na lang ako na makita na pinagkakaguluhan na sila ng mga tao na ang daming gusto magpa-picture, ang daming nag-idolize sa kanila. Ganun po. Hindi ka ba nangangamba bilang fan na kasi lahat sila may kanya, aside sa grupo, lahat sila nagsha-shine in his own way. Yes. Like may mga album na sarili. Si Stell made The Voice. Bilang fan, di mo iniisip, naku, baka yan ang maging simula na magkawatak-watak ka? No po, kasi hindi po sila nagkulang sa assurance sa mga fans nila na hindi sila maghihiwalay. Okay. Parang very po sila, open sila na magkakaroon ng own path, own careers, but they will continue as being an SB19. So, yun po yung pinanghahawakan ko and pinanghahawakan ng maraming tao. And syempre as a fan, ayaw mo naman silang i-lock dun lang sa grupo. Kasi they all have their individual talents na kung saan sila nag-excel and kung saan nila napapakita yung kakayahan din nila. And as a fan, you just have to be supportive. Teka muna, bago tayo
tuloy sa usapang SB19, promote mo muna yung movie mo. Yes, baka kasi madami para akong makita ng mga madagdagan 18. pa. Of course, to my fellow 18 na very supportive din sa akin. Sa mga manonood po nito, sana po ay supportahan nyo ang aking paparating na movie. Ang Unspoken Letters in Cinemas Nationwide na po yan sa December 13. Sana po ay supportahan nyo ako at ang iba pa naming mga kasama po dito. Okay, 2 more questions about SB19 and we're done. First, you think Gento, hands down, should be Song of the Year? Kasi alam mo, putok na putok kong OPM, there's Uhaw. You know that song? Yes, Uhaw, Raining in Manila. Yes po. And then there's Gento. But do you think Gento should be Song of the Year? Yes, syempre naman po. Given yung mga sinabi kong ibang titles. The other songs are great. But I think Gento really dominated the world stage. Kasi nakikita po natin kung gaano siya sumikat sa TikTok. Na kahit ibang mga lahi. Even K-pop idols did the Gento Challenge. Si Jongwon ng ENHYPEN did the Gento Challenge. So, parang kung titignan mo siya sa ganong perspective, ano talaga siya? I mean, hindi sa inaano ko yung other songs kasi pinapakinggan ko din po yan. Pero you know, these songs naman, Raining in Manila, Uhaw. Iba din naman yung naging impact niya sa mga Pilipino. But yeah, if we're looking na Song of the Year na nakilala talaga all over the world, I would say Gento really paved the way na parang ano. Sige, para lang maging fair, kung wala ang Gento, ano ang Song of the Year mo? Ay, oh my God. Na OPM ha? Song of the Year na OPM? Hala, ano ba? Lately kasi ang pinapakinggan ko is Kisame by Rodessa. No, okay. Yeah. I mean, baka may ibang hindi mag-agree, but for me, yun kasi yung isa sa parang pag gusto ko makinig ng kanta, yun yung unang ipi-play ko. Although, madami pa akong ibang, pero I think kung para sa akin, song of my year na lang, of my year, para sarili kong would be Kisame if Gento or SB19 ay wala but since andyan ang Gento, but since Gento is there, of course, Gento yan. Gento tayo. Gento ang mga 18. Second to last question. Sabi nila, especially sa generation nyo, like you're 17, ang talaga namang flag bearer ng OPM, magmula nung makabangon ay Ben and SB19, What do you think about that? I would agree din po kasi syempre ako, alam ko din yung kung paano din sila nag-start, ganito, ganyan. But I know there are other artists din po na malaki din yung ambag for OPM to be known all over the world din. But siguro kaya din yun ganun yung sa ng iba, since iba kasi yung atake ng SB19. They're a P-pop group. Kumbaga sila yung isa sa nagbukas sa isipan ng maraming tao about P-pop. Oo. So, a specific genre. A specific genre, it is OPM, but kasi, it's iba. Kasi it's iba. Very konyo. Yeah. I know what you mean Kasi yes po. Sobrang galing ng Ben and Ben, but it's pop. Yeah. It's already there. Yes po. Parang, alam niyo po yun na, sabi ng iba, ginaya nga, ganito, ganyan. But I know for a fact na SB19 made a way for P-pop to be known, na nakita naman po natin na dati K-pop wannabe yung sa kanila, but ngayon, P-pop kings, P-pop ganito, ganyan. So, parang, parang isa sila, malaki din yung naging, for me, malaki din yung naging, po nila, ambag po nila, for OPM and of course P-pop to be known. Kasi, di ba, simula po na natanggap sila, ang daming nag-usbungan na P-pop group. So, parang, okay, nasimulan nila yon. Ang daming mga taong hindi nawalan ng pag-asa to achieve their dreams, na hindi sila mababash. Ano bang plano mo sa singing career mo? Ang plano ko po ay, it is what it is. And alam mo po kasi, ever since I've been vocal about my singing career, na I'm not really that confident when it comes to my singing. And I think I still need a lot of practice, ganon. But actually, isa po yung SB19 sa naging role model ko with that. Because not all are naturally born singers. But I've seen how hard they've worked na ginagawa nila ngayon. Hindi lang sa SB19, sa maraming grupo or maraming tao ngayon. So, isa siya sa nagiging motivation ko na to continue my singing career. But
for now, I really want to focus on my acting career po talaga. Lastly,